Alam mo ba yung kwento ng manika sa movie na Annabelle? Well, iba yung nasa movie. Hindi yun ang totoong Annabelle. Ang totoong Annabelle ay isa lang simpleng Raggedy Ann doll. Malambot na parang pambata. Pero wag kang papaloko kasi ang kwento niya, tiyak nakikilabutan ka. Noong 1970s, isang nursing student na si Donna ang niregaluhan ng nanay niya ng doll na binili sa isang antique shop. Binili niya ito as birthday present para sa kanya. Iniligay nila ito ng roommate niyang si Angie sa sala ng apartment. Well, cute pa nung una pero pagkatapos ng ilang araw, gumagalaw na ng mag-isa ang manika. Minsan nasa ibang pwesto na ang manika at minsan naman biglang nasa kabilang kwarto na ito kahit walang taong gumagalaw o naglilipat dito. Isang araw, nakita nila si Annabelle na nakaluhod sa sahig. Something na hindi posibleng gawin ng ganong klaseng manika dahil napakalambot nito. Tapos may mga parchment paper na nagsusulputan sa apartment. May nakasulat na parang gawa ng bata. Eto pa, one day nakita nila si Annabelle na may mansa ng dugo sa dibdib at kamay. Kaya tumawag sila ng medium. Ang medium ay isang taong pinapaniwalaang may kakayahang makipag-communicate sa mga espiritu, mga yumao o mga nilalang mula sa kabilang dimensyon. Lumabas daw na may batang espiritu na nagngangalang Annabelle Higgins. Sabi ng medium, patay na si Annabelle at nakikiusap siyang doon muna siya manatili sa manika. Naawa si Donna kaya pinayagan niyang manatili si Annabelle. One night, nagising siya at hindi siya makahinga. Sa panaginip niya, nakita niya si Annabelle na nasa dibdib niya at sinasakal siya. Pagising niya, totoo pala. Tapos bigla siya nagkaroon ng kalmot sa dibdib kahit wala namang nangyari. That was it. Tinawagan na nila si Ed and Lorraine Warren, mga kilalang demonologist. Sabi ng Warrens, hindi spirit ng bata ang nasa doll. Ito raw ay isang demonic entity. Nagpapanggap lang na bata para makuha ang tiwala ni Donna. At kapag tuluyan itong nakuha ang energy at tiwala niya, possession o sanib na ang kasunod. Kinuha ng Warrens ang doll, nilagay ito sa especially blessed na glass case, at dinala sa kanilang occult museum sa Connecticut, USA. At may sign sa case niya na nakalagay, "Warning, positively do not open." Hanggang ngayon, nandun pa rin si Annabelle. Kaya kahit hindi siya kasing creepy ng version niya sa The Conjuring, mas nakakatakot pa rin ang totoong kwento niya. Totoo man o hindi ang kwento ni Annabelle, patunay ito na may mga bagay sa mundo na hindi natin kayang ipaliwanag. At minsan, ang pinakaordinaryong bagay tulad ng isang laruan, pwede maging sisidlan ng isang bagay na hindi maipaliwanag.